May mga gabi na kahit anong pilit mong matulog, bumabalik ang lahat. Ang mga alaala na gusto mo sanang ibaon sa limot, sila pa ang malinaw na sumasagi sa isip mo. Ang gabi kung kailan ang sarili kong anak, ang kaisa-isa kong si Isabel, ay ginawa akong parang isang kasambahay sa sarili kong pamamahay. Hindi niya ako tinawag na katulong. Hindi. Mas malala pa roon ang ginawa niya. Ang ginawa niya ay isang bagay na kumitil sa aking puso, isang bagay na nagdulot ng matinding hiya. Isang kahihiyan na hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang kirot. Dumating siya sa pintuan ko, isang Biyernes ng gabi. Walang tawag, walang pasabi. Kasama niya ang kanyang 5 taong gulang na anak, ang aking apo, si Marco. "Ma, para sa weekend lang po," sabi niya. Ang boses niya, malamig, parang yelo. Wala man lang bakas ng paggalang o ng pagmamahal na inaasahan mo mula sa isang anak. Ibinigay niya sa akin ang isang maliit na backpack. At bago pa ako makapagsalita, bago ko pa mayakap ang aking apo, tumalikod na siya. Hindi niya hinalikan si Marco. Hindi niya niyakap. Hindi niya sinabing, "Magpakabait ka, anak." Wala. Para siyang nag-iwan lang ng isang bagahe. Isang bagay na sagabal sa kanya. At ako? Ako ang taguan. Ako ang bodegang pag-iiwanan. Ang kahihiyang iyon? Ang hiya na maramdaman mong wala kang halaga sa sarili mong anak? Ang pakiramdam na ikaw ay naging isang kasangkapan na lang, halos ikamatay ko. Ang anak na pinalaki mo ay tinalikuran ka na, parang wala kayong pinagsamahan. Isang tunay na walang utang na loob. At doon nagsimula ang lahat. Sa loob ng 35 taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Simula nang pumanaw ang kanyang ama. Kaming dalawa na lang ni Isabel ang magkasama. Nagtrabaho ako bilang guro, umaga't hapon. Bawat sentimong kinikita ko, tinitipid ko para sa kanyang pag-aaral, para sa kanyang kinabukasan. Tiniis ko ang lahat, ang pagod, ang puyat, ang lungkot. Ginawa ko ang lahat para magkaroon siya ng magandang buhay. Isang buhay na mas maginhawa kaysa sa dinanas ko. At nang makapagtapos siya, nang magkaroon siya ng sariling pamilya, akala ko tapos na ang aking misyon. Akala ko pwede na akong magpahinga, mabuhay ng tahimik sa maliit kong bahay, kasama ang mga alaala ng aking asawa. Ngunit para sa kanya, ako ay isang palamuti na lang. Isang anino sa gilid ng kanyang abalang buhay. Isang boses na hindi na pinakikinggan. Walang pakialam. At sa gabing iyon, napatunayan ko. Nang iwan niya ang sarili niyang anak sa aking harapan, doon ko naintindihan. Para sa kanya, ako ay tapos na. Wala nang silbi. Maliban na lang kung may kailangan siya. At sa gabing iyon, kailangan niya ng isang tagapag-alaga na walang bayad. Ako ay naiwang nag-iisa. Muli, kasama ang isang batang hindi ko lubos na kilala. Isang batang may sariling mundo. Isang batang may mga pangangailangang hindi ko alam kung paano tugunan. Ang unang gabi na iyon, isang bangungot. Hindi siya kumakain. Hindi siya nagsasalita. Umiiyak siya sa paraang hindi ko maintindihan. Sumisigaw na parang nasasaktan, kahit wala namang gumagawa sa kanya ng masama. Sinubukan kong tawagan si Isabel. Linggo, Lunes, isang buong linggo. Ang telepono ay nagriring lang nang walang sumasagot. Nagiiwan ako ng mensahe. "Anak, tumawag ka." Ano ang kinakain ni Marco? Ano ang routine niya? Pero wala. Isang malaking katahimikan. Parang bulang naglaho ang sarili kong anak. At ako ang naiwan para pulutin ang mga piraso. Ako lang. Ako lang mag-isa. Ang mga sumunod na taon, iyon ang tunay na pagsasakripisyo. Tinalikuran ko ang mga imbitasyon ng aking mga kaibigan, ang mga outing, ang mga reunion. Ang buhay ko ay umikot na lang sa 4 na sulok ng bahay na ito at sa mga therapy session ni Marco. Natutunan ko sa mahirap na paraan ang lahat. Natutunan ko na ang almusal niya ay dapat laging scrambled eggs at tinapay na hiniwa ng pahilis. Hindi pwedeng magdikit. Natutunan ko na ang ruta, papunta sa eskwela,
ay hindi pwedeng magbago. Dahil kung hindi, sisigaw siya sa loob ng sasakyan na parang katapusan na ng mundo. Natutunan kong huwag siyang hawakan. Maliban na lang kung siya ang unang lalapit, isinantabi ko ang sarili kong pangangailangan, ang sarili kong kaligayahan. Ang buong buhay ko ay inilaan ko sa kanya. At sa loob ng 11 taon na iyon, ni isang tawag, ni isang text, ni isang kusing, wala akong natanggap mula kay Isabel. Wala. Akala niya, mahina ako. Isang matandang babae na madaling gamitin at itapon na lang. Isang pawn sa laro ng kanyang buhay. Akala niya, wala na akong magagawa. Pero may isang bagay siyang hindi alam. Isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Habang abala siya sa kanyang sariling mundo, habang ako ay nagtitiis at nagsasakripisyo, may isang himalang unti-unting nabubuo sa loob ng aming tahanan. Ang batang tinuring niyang pabigat, ang batang kanyang tinalikuran dahil sobrang hirap alagaan, ay may itinatagong isang lihim na yaman. Hindi ito pera, hindi ito ari-arian na minana. Ang lihim na yaman ay ang kanyang isipan. Ang batang hindi makatingin sa mata ng tao, natuklasan kong kaya niyang makita ang mga pattern na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ang batang hirap magsalita. Nalaman kong ang kanyang utak ay kayang bumuo ng mga sistema na kasing komplikado ng isang makina. At ang kanyang sandata? Isang lumang computer. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa labas, si Marco ay nasa loob ng kanyang kwarto, nag-aaral ng isang lengguaheng hindi ko maintindihan. Mga code, mga numero, mga simbolo, at sa loob ng 7 taon, sa ilalim ng aking bubong, sa gitna ng katahimikan at ng aming simpleng routine, ang aking apo ay bumuo ng kanyang trump card, isang bagay na poprotekta sa amin, isang bagay na magbibigay sa amin ng kapangyarihan. Nilikha niya ang isang app, isang sistema na kayang tumukoy kung ang isang dokumento ay totoo o peke. At isang araw, ang sistemang iyon ay naibenta. Sa halagang hindi ko kailanman pinangarap. 185 milyong piso. 185 million. Ang batang kanilang tinakwil ay naging isang henyo at ang lola na kanilang binaliwala, ako ang naging tagapangalaga ng kanyang tagumpay. At doon sila bumalik. Nang lumabas ang balita, bigla silang nagpakita. Ang aking anak, si Isabel, kasama ang isang abogado na nakasuot ng mamahaling damit. May dala silang mga dokumento, mga pekeng dokumento, mga kasinungalingan na nakasulat sa papel na nagsasabing hindi nila kami pinabayaan. Gusto nilang kunin ang pera. Gusto nilang kontrolin ang buhay ng apo ko. Gusto nilang burahin ang 11 taon ng aking paghihirap at palitan ito ng kanilang kasakiman. Gusto nilang mawala ako, maging walang boses. Ngayon, hindi lang ang pera ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal, ang dangal na kanilang tinapakan noong gabing iyon. At bibigyan ko sila ng isang leksyon, isang aral na ikukuwento nila sa kanilang mga apo. Hindi ako mananahimik, hindi na. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging isang estranghero sa sarili mong tahanan, kung naramdaman mo nang mabalewala ng mga taong pinagsilbihan mo, i-like at i-share mo ang video na ito at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Nasaan ka nanonood? Sabihin mo sa akin ang iyong kwento. Bumuo tayo ng isang komunidad na nagtutulungan. At ngayon, hayaan ninyong ikuwento ko kung paano ang isang lola at ang kanyang henyong apo ay ipinakita sa mundo na ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay laging mananaig. Ito ang aming kwento. Ang mga unang linggo, matapos iwan si Marco, ay parang isang walang katapusang unos. Ang bawat araw ay isang pakikipagbuno. Ang bawat gabi, isang pagsubok sa aking pasensya at pananampalataya. Ang katahimikan sa aking bahay, na dati aking kapayapaan, ay napalitan ng isang kakaibang tensyon. Isang tensyon na dala ng isang batang nabubuhay sa sarili niyang mundo, isang mundong hindi ko pa nauunawaan. Ngunit tulad ng isang halaman na dahan-dahang hinahanap ang sikat ng araw
Unti-unti, natutunan kong silipin ang loob ng mundong iyon. Ang susi pala ay hindi ang pagpilit sa kanya na pumasok sa aking mundo. Ang susi ay ang pagpasok ko sa kanya. Ang una kong natuklasan ay ang kapangyarihan ng paulit-ulit na gawain, ang routine. Para kay Marco, ang routine ay hindi lang isang schedule. Ito ang kanyang kaligtasan. Ito ang pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa magulong ingay ng mundo sa labas. Kaya't sinimulan kong magtayo ng mga pader na iyon. Ladrilyo bawat ladrilyo, ang almusal. Iyon ang una naming pundasyon. Tuwing umaga, eksaktong 7:00, ihahain ko ang parehong pagkain. Scrambled eggs, na hindi pwedeng sobrang luto o sobrang hilaw. At 2 pirasong tinapay, na dapat laging hiniwa ng pahilis. Mula sa isang kanto, patungo sa kabila. At ang pinakamahalaga sa lahat, walang dapat na nagdidikit sa plato, ang itlog sa isang panig, ang tinapay sa kabilang panig. Sa una, akala ko'y isa lang itong simpleng pag-iinarte. Ngunit kalaunan, naintindihan ko, para sa kanya, ito ay kaayusan. Ito ay isang bagay na kontrolado niya sa isang mundong hindi niya kontrolado. At kapag ang lahat ay nasa tamang ayos, kumakain siya ng walang reklamo. Isang maliit na tagumpay. Pero para sa akin, para na itong napanalunan ko ang isang malaking laban. Sunod naming pundasyon, ang daan. Ang daan papunta sa kanyang therapy center. Kailangan laging pareho. Dadaan sa kanto ng panaderya, liliko sa kanan sa may simbahan, at diretso hanggang sa makita ang malaking puno ng mangga bago pumasok sa kalye ng center. Isang beses, dahil sa matinding traffic, sinubukan kong dumaan sa ibang kalye. Akala ko'y mas mapapabilis kami. Nagkamali ako. Ang resulta, isang sigaw. Isang sigaw na puno ng takot at pagkalito, na parang gumuho ang kanyang mundo. Mula noon, kahit gaano pa kahaba ang traffic, kahit gaano pa ako nagmamadali, hindi na kami lumihis pa sa aming nakasanayang daan. Dahil, naintindihan ko, ang daan na iyon ay hindi lang daan. Ito ay isang mapa na nagbibigay sa kanya ng katiyakan. Dahan-dahan, ang unos ay nagsimulang humupa. Ang mga sigaw ay nabawasan. Ang pagwawala ay dumalang. At sa gitna ng namumuong kapayapaan, doon ko nasilayan ang kanyang pambihirang kakayahan. Isang madaling araw, nagising ako dahil sa uhaw. Pagpunta ko sa sala, nakita ko si Marco. Nakaupo siya sa sahig, sa gitna ng dilim. At sa kanyang harapan, nakahanay ang lahat ng kanyang maliliit na laruang kotse. Akala ko'y naglalaro lang siya. Ngunit nang lumapit ako, napansin ko ang isang bagay na kamangha-mangha. Ang mga kotse ay hindi basta-basta nakahanay. Nakaayos ang mga ito ayon sa kulay. Ngunit hindi lang simpleng pagkakaayos. Mula sa pinakamapulang kotse, unti-unti itong nagiging kulay kahel, tapos mas matingkad na kahel, hanggang sa maging dilaw, tapos dilaw na may halong berde, hanggang sa umabot sa pinakadilim na asul. Ang pagkakasunod-sunod ng kulay ay perpekto. Napakadetalyado na kailangan mo pang titigan ng maigi para makita ang bahagyang pagkakaiba sa bawat isa. Napatulala ako. Isang batang hindi makapagsalita ng maayos ay kayang makita ang isang pattern na kahit ako, na isang guro sa loob ng 35 taon, ay hindi makikita. Doon ko unang naisip, hindi ito kapansanan. Ito ay isang kaibahan, isang kakaibang paraan ng pagtingin sa mundo. At hindi nagtagal, ang kanyang pagkahilig sa mga pattern ay lumipat mula sa mga laruan patungo sa papel. Binilhan ko siya ng mga murang notebook tulad ng mga nabibili sa Divisoria, at doon niya sinimulang iguhit ang kanyang mundo. Mga bilog, mga linya, mga guhit, mga simbolo na siya lang ang nakakaintindi. Pinupuno niya ang bawat pahina ng mga markang iyon. Sinabi sa akin ng kanyang therapist, si Dr. Santos, na ito raw ang paraan niya para i-record at iorganisa ang kanyang mga karanasan. Hayaan niyo lang po siya, sabi ng doktor, kaya't hinayaan ko siya. Ang mga simbolo ay naging mga letra. Ang mga letra ay naging mga salita.
itlog, tinapay, bahay. At isang araw, sa edad na 8, ang mga salita ay naging isang buong pangungusap. Isang tanong na bumasag sa aking puso at nagbukas ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Habang naghahanda ako ng almusal, nagsalita siya nang hindi nakatingin sa akin. "Lola," sabi niya, "bakit po umalis si Mama?" Ang tanong na iyon, ang simula ng lahat. Ang simula ng kanyang paghahanap sa katotohanan. At ang simula ng pagbuo niya ng kanyang sistema. Nang si Marco ay tumuntong ng 9 na taong gulang, akala ko ay nalagpasan na namin ang pinakamabibigat na pagsubok. Nakakapagsalita na siya sa buong pangungusap. Nakakasabay na siya sa klase. Ang aming buhay ay mayroon ng ritmo. Isang pamilyar na sayaw ng routine at pag-unawa. Ngunit ang mundo sa labas ng aming tahanan ay may ibang musika. At hindi ito laging handang sumayaw sa aming tugtugin. Isang hapon, tumawag ang principal ng kanyang paaralan, si Principal Reyes. Ang boses niya sa kabilang linya ay kalmado, propesyonal, ngunit may lamig. "Mrs. Teresita," sabi niya, "kailangan po nating pag-usapan ang placement ni Marco." Kinabahan ako. "Bakit po, Mr. Principal? May problema po ba sa kanyang mga grado?" "Hindi naman po sa grado," sagot niya. May pag-aalinlangan sa kanyang boses. "Ang kanyang mga marka ay mataas pa nga. Pero ang kanyang guro, si Mrs. Cruz, ay nag-aalala sa kanyang social skills. Hindi raw siya nakikipaglaro sa mga kaklase. Kapag may group activity, mag-isa lang siya sa isang sulok. At noong nakaraang music class, tinakpan niya ang kanyang mga tainga dahil sa ingay. Naintindihan ko agad kung saan papunta ang usapan. Ito ang pader na laging binabangga ng mga batang tulad ni Marco, ang pader ng normal. "Mr. Reyes," sabi ko, pinipilit kong maging kalmado. "Si Marco po ay may sensory issues. Sensitibo po siya sa malalakas na tunog. At ang pakikipag-socialize, unti-unti niya palang pong natututunan." "Naiintindihan ko po iyon," sabi niya, sa tonong parang sinasabing hindi niya talaga naiintindihan. Kaya nga po iniisip namin na baka mas makabubuti para sa kanya kung ililipat natin siya sa aming special needs classroom. Mas maliit ang klase, mas matututukan siya. O baka, mas hindi siya magiging abala para sa guro? Mas madali para sa kanila? Parang may kumirot sa aking puso. Ang apo ko, na pinaghirapan kong tulungan na makasabay sa mundo, ay itutulak na naman palayo, ilalagay sa isang kahon, dahil lang hindi siya katulad ng iba. Gusto ko po ng isang formal na pulong. Mariin kong sinabi, "Isama ninyo ang kanyang guro at ang school psychologist. Magdadala ako ng kanyang mga records." Sa loob ng 3 araw, hindi ako natulog ng maayos. Ang aking bahay ay naging isang war room. Inilabas ko ang lahat ng folder ni Marco. Ang lahat ng kanyang report card, na puro matataas na marka. Ang mga progress report mula sa kanyang mga therapist, na nagsasabing malaki na ang kanyang pag-unlad sa komunikasyon at pag-intindi sa emosyon. Bawat piraso ng papel na nagpapatunay na si Marco ay hindi mahina o may kakulangan. Siya ay naiiba, isang malaking pagkakaiba. Ang pulong ay ginanap sa isang maliit na conference room. Malamig. Ang ilaw na fluorescent sa itaas ay umuugong. Sa isang panig ng mesa, nandoon sila. Si Principal Reyes, si Mrs. Cruz na may peking ngiti, at ang school psychologist na hindi pa nakakausap si Marco kahit minsan. Sa kabilang panig, ako, mag-isa, pero dala ko ang isang makapal na folder. Ang aming sandata. Inulit nila ang lahat ng sinabi sa telepono. Si Marco ay isolated. Si Marco ay hindi nakikipag-participate. Si Marco ay nahihirapan. Habang nagsasalita sila, isa-isa kong inilapag sa mesa ang aking mga ebidensya. "Ito po," sabi ko. Itinuturo ang isang papel. Ang resulta ng kanyang reading comprehension test. Pang grade 7 level na po ang kanyang kakayahan. Kahit grade 4 pa lang siya. Inilapag ko ang isa pa. Ito naman po ang kanyang math assessment. Perpekto. Nasasagutan niya ang mga problema na para sa grade 6. Sunod-sunod kong inilatag ang mga sulat mula sa kanyang mga therapist.
mga testimonya ng kanyang pag-unlad, ng kanyang pagsisikap. Si Marco ay hindi nahihirapan sa pag-aaral, sabi ko. At sa pagkakataong iyon, hindi ko na napigilan ang panginginig ng aking boses. Siya ay nahihirapan sa paraan ng inyong pagtuturo. Ang problema ay hindi ang aking apo. Ang problema ay ang sistema ninyo na hindi kayang umunawa sa mga batang tulad niya. Nagkaroon ng katahimikan, isang mabigat na katahimikan. Nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Mula sa pagiging kampante, napalitan ito ng pagkabigla. Hindi ninyo siya kailangang ilipat, pagpapatuloy ko. Ang kailangan niya ay suporta. Isang pares ng noise-canceling headphones para sa music class. Karagdagang oras para makapag-adjust sa mga bagong gawain. Isang tahimik na sulok sa classroom kung saan pwede siyang pumunta kapag nararamdaman niyang nalulula na siya. Hindi ninyo siya kailangang itago. Kailangan ninyo siyang tulungan. Alam kong natamaan sila. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa katotohanan. At dahil alam nilang nasa batas ang aking pinaglalaban. Ang karapatan ng bawat bata sa least restrictive environment. Sa huli, pumayag sila. Walang lipatan na magaganap. Gagawa sila ng isang Individualized Education Program o IEP na kasama ang lahat ng suportang hiniling ko. Umuwi ako ng pagod na pagod, ngunit may ngiti sa aking mga labi at tagumpay. Nang gabing iyon, habang inaayos ko ang sandamakmak na papel mula sa pulong, pumasok si Marco sa kusina. Tahimik niya akong pinanood. "Lola, ano pong ginagawa ninyo?" tanong niya. Sinisigurado ko. "Anak," sabi ko, na hindi na nila malilimutan kung gaano ka katalino. Lumapit siya. Tinitigan niya ang mga papel na nakakalat sa mesa. "Pwede po ba akong tumulong?" Ipinakita ko sa kanya kung paano ko pinaghihiwa-hiwalay ang mga dokumento, medical, educational, therapy. Pagkatapos ng ilang minuto, itinuro niya ang folder ng therapy. "Lola," sabi niya, "mas maganda po kung iaayos natin ito ayon sa petsa, tapos ayon sa klase ng therapy. Speech, occupational, behavioral. Magkakahiwalay." Napatingin ako sa kanya. Tama siya. Mas lohikal. Mas malinis tingnan. Sa loob ng 10 minuto, inayos niya ang buong section. Gumawa siya ng isang sistema na hindi ko kailanman naisip. Habang pinapanood ko ang kanyang mga kamay na mabilis na gumagalaw, ang kanyang mga matang nakatutok sa kanyang ginagawa, isang malakas na damdamin ang bumalot sa akin. Ang laban na ipinanalo ko kanina sa eskwelahan ay hindi lang para sa kanyang karapatan na matuto. Ito pala ay para sa karapatan ng isang henyo na mamukadkad. Ang batang ito ay hindi lang naiiba. Siya ay pambihira. At sa gabing iyon, habang magkatabi naming inaayos ang mga papel na magpoprotekta sa kanyang kinabukasan, naramdaman ko na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Ang tanong na binitiwan ni Marco noong siya ay 8 taong gulang, ang tanong na, "Bakit po umalis si Mama?" ay naging isang pinto. Isang pinto na nagbukas sa isang bagong yugto ng kanyang buhay at ng aming pagsasama. Pagkatapos ng gabing iyon, parang may isang bagay na nabago sa kanya. Ang mga salitang dati nakakulong sa kanyang isipan ay nagsimulang dumaloy. Hindi pa rin siya madaldal, hindi kailanman. Ngunit ang kanyang mga pangungusap ay naging mas buo, ang kanyang mga tanong mas malalim. Tila ang pag-amin sa katotohanan ng kanyang nakaraan ay nagbigay sa kanya ng pahintulot na harapin ang kasalukuyan. Dahil dito, sinunod ko ang payo ng kanyang therapist. Bumili ako ng isang simpleng tablet. Hindi ito mamahalin, sapat lang para sa kanyang mga pangangailangan. Ang sabi ng therapist, makakatulong daw ito bilang isang alternative communication device, isang paraan para maipahayag niya ang kanyang sarili kapag ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Hindi ko inasahan ang nangyari. Ang tablet, na akala ko'y isa lang kagamitan, ay naging isang extension ng kanyang utak. Sa loob lang ng isang araw, kabisado na niya ang bawat function, bawat setting. At sa loob ng isang linggo, ginawa niya ang isang bagay na nagpamangha sa akin. Nakita ko siyang abala sa kanyang kwarto,
Ang tablet ay nakatutok sa mga luma niyang notebook. Isa-isa niyang kinukuhanan ng litrato ang bawat pahina. Ang mga simbolo, ang mga salita, ang mga guhit na ginawa niya mula pa noong siya ay 6 na taong gulang. Gumagamit siya ng isang scanning application. "Marco, anak, ano ang ginagawa mo?" Tanong ko. "Ini-scan ko po sila," sagot niya. Ang mga mata ay hindi umaalis sa screen para hindi po mawala. Hindi mawala. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Para sa isang batang iniwan, para sa isang batang ang ina, ay bigla na lang nawala. Ang konsepto ng pagkawala ay siguro ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan. At ito ang kanyang paraan para labanan ang takot na iyon. Ang pag-imbak ng mga alaala, hindi sa isip na maaaring makalimot, kundi sa isang digital na mundo kung saan ang lahat ay permanente. At hindi lang ang mga notebook niya ang kanyang inilipat sa digital na mundo. Isang araw, lumapit siya sa akin. "Lola," sabi niya, "nasaan po ang birth certificate ko?" Nagulat ako. "Bakit mo kailangan, anak?" "Gusto ko lang po makita." Ibinigay ko sa kanya. Pinag-aralan niya ito ng matagal, bawat salita, bawat pirma. Pagkatapos, humingi pa siya ng iba. Ang kanyang school enrollment papers, ang kanyang baptismal certificate, ang kanyang medical records. Lahat ng dokumentong may pangalan niya, lahat ng papel na nagpapatunay ng kanyang pagkatao. "May problema ba, Marco?" Nag-aalala kong tanong. "Iniisip mo ba ang mama mo?" "Gusto ko lang po makita ang lahat," sabi niya, "para masigurado kong kumpleto." Naintindihan ko. Ito ang paraan niya ng pagproseso. Ang pagbuo ng kanyang pagkatao sa pamamagitan ng mga ebidensya. Kung ang pagmamahal ng isang ina ay maaaring maglaho, ang mga opisyal na dokumento ay mananatili. Ang mga ito ay totoo. Ang mga ito ay hindi nagsisinungaling. Kaya't tinulungan ko siya. Inilabas ko ang aking mga lumang filing cabinet, ang mga kahon ng alaala na hindi ko kailanman itinapon. Maghapon, magkasama naming ini-scan ang lahat. Bawat piraso ng papel ay maingat niyang inilalagay sa scanner at pagkatapos ay sinesave sa kanyang tablet. Pero hindi lang niya ito basta-basta sinesave. Gumagawa siya ng mga folder na may mga pangalang hindi ko maintindihan, mga code, mga numero. "Ano iyang ginagawa mo, anak?" Tanong ko, isang beses habang pinapanood siya. "Gumagawa po ako ng sistema, Lola," sagot niya. "Sistema?" "Opo. Para walang mawala at para walang mabago. Para walang mabago." Ang mga salitang iyon ay parang isang babala, isang hula na noon ay hindi ko pa naiintindihan. Akala ko ang lahat ng ito ay para lang sa kanya, para sa kanyang kapayapaan ng isip, isang paraan para ayusin ang magulo niyang nakaraan. Hindi ko alam na ang sistemang kanyang binubuo ay hindi lang para sa nakaraan. Ito pala ay para sa hinaharap. Ang bawat dokumento, ang bawat resibo, ang bawat piraso ng papel na aming iniskan ay naging isang digital na ladrilyo. At sa bawat ladrilyong kanyang idinaragdag, siya ay nagtatayo ng isang pader. Isang pader na hindi lang mag-iingat sa kanyang mga alaala, kundi magpoprotekta rin sa kanya mula sa mga kasinungalingang darating. Ito ang simula ng kanyang sistema, isang archive ng katotohanan, at ang pundasyon ng sistemang iyon ay ang takot na muling maiwan at mawalan. Ang pagkahilig ni Marco sa mga sistema at kaayusan ay hindi natapos sa pag-scan ng mga lumang dokumento. Ito pala ay isang pinto lamang patungo sa isang mas malaki at mas komplikadong mundo. Isang mundo na binuo hindi ng papel at tinta, kundi ng mga numero at lohika. Ang mundo ng computer programming. Nagsimula ito noong tag-araw bago siya mag-12 taong gulang, habang ang ibang mga bata sa aming barangay ay nasa labas, naglalaro ng basketball o naghahabulan sa ilalim ng init ng araw. Si Marco ay nasa loob ng bahay, sa harap ng aking luma at mabagal na laptop. Natagpuan ko siyang nakaupo sa aming lumang lamesa sa kusina isang hapon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen, na puno ng mga salita at simbolo na para sa akin ay parang sulat ng ibang planeta, mga bracket,
Maka-parenthesis, mga salitang Ingles na tila wala sa lugar. Anak, ano iyang pinagkakaabalahan mo? Tanong ko. Nag-aaral po ako ng Python, Lola. Sagot niya. Hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Python? Ahas? Biro ko. Hindi siya tumawa. Hindi po. Isang programming language. Sinusundan ko lang po ang isang tutorial online. Sumilip ako sa kanyang balikat. Ang mga salitang variables, functions, at loops ay nakasulat sa screen. Wala akong naintindihan. Para ba iyan sa eskwela? Hindi po. Gusto ko lang pong matutunan. Gusto niya lang matutunan. Sa mga batang tulad ni Marco, kapag may isang bagay na pumukaw sa kanilang interes, para itong isang apoy na mahirap patayin. Ang kanilang focus ay matindi. Ang kanilang determinasyon, walang kapantay, kaya't hinayaan ko siya. Iyon ang natutunan ko sa mga nakaraang taon. Huwag siyang pilitin, huwag siyang pigilan. Bigyan mo lang siya ng espasyo at suporta, at hahayaan niyang mamangha ka sa kanyang kayang gawin. Ang buong summer na iyon, ang laptop ang naging kanyang mundo. Dinadalhan ko siya ng pagkain sa kusina at kakain siya habang ang isang kamay ay nasa mouse at ang mga mata ay nasa screen. Ang kanyang dilaw na baso, na laging puno ng tubig, ay madalas na naiiwan sa tabi niya, hindi man lang nababawasan. At pagdating ng Agosto, bago magsimula ang pasukan, mayroon na siyang ipinakita sa akin. Maliliit na programa. Mga simpleng utos na kaya niyang ipagawa sa computer. Lola, tingnan niyo po ito, sabi niya. Kaya nitong ayusin ang lahat ng files sa computer ayon sa petsa kung kailan sila ginawa. Ipinakita niya ang isa pa. Ito naman po, kayang hanapin ang lahat ng magkakaparehong litrato para mabura ang mga duplicate. Para sa akin, para itong mahika. Ngunit para sa kanya, simple lang ito. Pattern recognition lang po ito, Lola, sabi niya. Pagkilala sa mga pattern, iyon ang kanyang regalo. Nakita ko ang kanyang dedikasyon. Nakita ko ang apoy sa kanyang mga mata. Kaya't sa Setyembre, kinuha ko ang lahat ng aking naipon, ang perang itinabi ko sana para sa emergency o para sa aking pagtanda, at ipinambili ko siya ng isang bagong computer. Isang tunay na desktop, malakas at mabilis. Hindi na ang luma kong laptop na kailangan mo pang dasalan bago bumukas. Nang makita niya ang mga kahon, wala akong nakitang ngiti sa kanyang labi. Hindi siya tumalon sa tuwa, tumingin lang siya sa akin. At sa loob ng isang segundo, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. Pagkilala, pagpapasalamat, sa paraang siya lang ang nakakaalam. Inassemble namin ito nang magkasama. At mula noon, ang kanyang kwarto ang naging kanyang laboratorio. Isang gabi, tinawag niya ako. Lola, may ipapakita po ako sa inyo. Naupo ako sa gilid ng kanyang kama. Sa screen ng kanyang bagong computer, may ipinakita siyang isang programa. Ano iyan, anak? Manood po kayo, sabi niya. Nagbukas siya ng isang simpleng text file. May nakasulat na isang pangungusap. Ang pangalan ko ay Marco. Pagkatapos, pinatakbo niya ang kanyang programa. Lumabas sa screen ang isang mahabang linya ng mga letra at numero na walang kahulugan. Iyan po ang digital signature ng dokumento, paliwanag niya. Parang isang fingerprint. Natatangi po iyan. Tumango lang ako. Nagkukunwaring naiintindihan. Pagkatapos, binuksan niya ulit ang text file. Binago niya ang isang salita. Ang Marco ay ginawa niyang Mario. Sinesave niya ito. At pinatakbo niya ulit ang programa. Isang bagong digital signature ang lumabas. Ibang-iba sa nauna. Nakita niyo po, Lola? Sabi niya. At sa pagkakataong iyon, tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Nagbago po ang signature. Ibig sabihin, ang dokumento ay binago. May nag-edit. Doon ko naintindihan. Ang lahat ng ito, ang kanyang pag-aaral, ang kanyang pagpupuyat, ay may isang layunin. Kaya mong malaman kung ang isang bagay ay peke, sabi ko, halos pabulong. Opo, sabi niya. Kaya kong malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Napaisip ako. Napaisip ko ang mga pulong sa eskwelahan, ang mga salitang sinasabi ng mga guro na minsay iba sa kanilang isinusulat.
Napaisip ko ang aking anak na si Isabel at ang mga pangakong kanyang binitiwan at napako para ang mga bagay ay manatiling totoo. Iyon ang sinabi niya. Ang kapangyarihan ng code sa kamay ng aking apo ay hindi lang isang laruan o isang libangan. Ito ay naging isang sandata para sa katotohanan. At sa gabing iyon, habang pinapanood ko siyang bumalik sa pag-type sa kanyang keyboard, alam ko na ang batang ito ay hindi lang basta nagpoprograma ng isang computer. Siya ay nagpoprograma ng kanyang kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan ang kasinungalingan ay walang lugar. Ang sistemang sinimulan ni Marco ay hindi nagtagal ay lumawak mula sa simpleng pag-detect ng mga binagong text file patungo sa isang mas malaki at mas ambisyosong proyekto. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami ng aming nakasanayang pagkain, nagsalita siya. "Lola," sabi niya, habang nakatutok sa kanyang tinapay. "Gusto ko pong iscan lahat ng binders ninyo. Lahat po ng records natin sa school, sa therapy, lahat-lahat." Tumingin ako sa kanya mula sa ibabaw ng aking tasa ng kape. Ang mga binders na iyon, sila ang aking mga tropeo at peklat, mga patunay ng bawat laban na aming pinagdaanan. Makakapal sila, mabibigat, at puno ng mga alaala ng hirap at tagumpay. "Naku, anak, napakarami niyan," sabi ko. "Ginawa na natin ang mga legal na dokumento, di ba?" "Opo," sagot niya. "Pero gusto ko pong ilagay lahat sa sistema. Lahat po ng nangyari. Lahat ng nangyari." Mayroong isang bagay sa tono ng kanyang boses na nagsasabing hindi ito isang simpleng hiling. Ito ay isang pangangailangan. Kaya't pumayag ako. Sa loob ng maraming linggo, ang aming bahay ay naging isang archive. Ang amoy ng lumang papel ay humalo sa amoy ng sinaing. Inilalabas ko ang mga binder, isa-isa, at si Marco naman ang matiyagang nag-i-scan ng bawat pahina sa kanyang kwarto. Ang mga report card mula pa noong grade 1. Ang mga resibo ng bayad sa therapy mula 2012. Ang mga sulat ko sa principal noong 2014. Bawat piraso ng papel na nagkukwento ng aming pinagdaanan ay kanyang kinukuha at ginagawang digital. Ngunit hindi lang niya ito basta-basta ini-scan. Habang pinapanood ko siya isang hapon, nakita ko na pagkatapos ng bawat scan, may ginagawa siya sa computer. May mga tinatype siyang mga code. Nagdadagdag ng mga layer ng impormasyon na hindi ko makita. "Ano iyang idinadagdag mo, anak?" tanong ko. "Timestamps po," paliwanag niya. "Verification codes, hash values. Bawat dokumento po ay ikinakabit ko sa nauna at sa susunod parang isang kadena. Kapag may sumubok na baguhin ang isang bahagi ng kadena, masisira po ang buo. Bakit naman may magtatangkang baguhin ang mga iyan?" Nagtataka kong tanong. Huminto siya sa kanyang ginagawa at tumingin sa akin. "Lola, bakit po sinubukan ni Principal Reyes na ilipat ako ng classroom noong grade 4 ako kahit mataas ang mga grado ko?" Isang tanong na sinagot ng isa pang tanong. Isang tanong na tumama sa akin. Dahil ang mga tao ay kayang baluktutin ang katotohanan para sa kanilang sariling kapakanan. "Kaya, itong sistema mo," sabi ko, dahan-dahang nauunawaan ang lahat, "ay nagpoprotekta sa totoong nangyari." "Opo," simpleng sagot niya, at bumalik na sa kanyang ginagawa. At hindi lang ang mga dokumento mula sa eskwela ang kanyang kinuha. Isang araw, tinanong niya ako, "Lola, naitago niyo pa po ba ang kahit anong gamit mula noong 2010? Mga resibo, mga kalendaryo, mga bank statement?" Dinala ko siya sa aming maliit na bodega, kung saan nakatambak ang mga kahon ng aking nakaraan. Mga lumang tax records, mga bill ng Meralco at PLDT na mahigit isang dekada na, mga luma kong kalendaryo, kung saan nakasulat ang aking mga appointment, mga paalala, ang mga maliliit na detalye ng aking buhay. Kinuha niya ang kalendaryo ko ng 2010. Binuklat niya ito sa buwan ng Nobyembre. Nakita niya ang aking sulat kamay. Dumating si Marco. At sa mga sumunod na araw, tawagan si Isabel. Walang sagot. Appointment kay Dr. Santos. Hinaplos niya ang mga pahina. Para siyang isang historyador
na sinusuri ang isang sinaunang artifact. Kailangan kong malaman ang timeline. Lola, sabi niya, kung ano talaga ang nangyari. Hindi lang base sa alaala, base sa ebidensya. Doon ko lubusang naintindihan. Ito ang paraan niya para harapin ang sugat na iniwan ng kanyang ina. Hindi sa pamamagitan ng pag-iyak o pagsigaw, kundi sa pamamagitan ng pag-oorganisa, sa pamamagitan ng paghanap ng konkretong katotohanan sa gitna ng emosyonal na kaguluhan. Kaya't ipinasok namin ang mga kahon sa loob ng bahay. At ang mga sumunod na buwan, ang aming scanner ay halos hindi na namatay. Mga resibo mula sa SM Supermarket na nagpapatunay kung ano ang aming binibili. Mga bank statement mula sa BDO na nagpapakita na kahit isang sentimo ay wala akong natanggap mula kay Isabel. Mga bill ng telepono na nagpapatunay na pagkatapos ng Pasko ng 2010, wala nang tawag na pumasok mula sa kanyang numero. Ang bawat piraso ng aming ordinaryong buhay, ang bawat grocery run, bawat bayad sa kuryente, bawat pagbisita sa doktor, ay naging isang piraso ng ebidensya. Isang patunay ng aming buhay na magkasama, isang patunay ng kanyang pagkawala. Habang ginagawa namin ito, akala ko ay tinutulungan ko lang siyang buuin ang puzzle ng kanyang nakaraan. Akala ko, ito ay isang uri ng therapy para sa kanya. Hindi ko alam na ang bawat resibo, bawat bill, bawat sulat ay hindi lang isang alaala. Ang mga ito pala ay mga bala. At ang aking apo ay hindi lang nagtatayo ng isang archive. Siya pala ay nag-iipon ng mga sandata. Naghahanda para sa isang giyera na hindi ko man lang alam na paparating. Ang mga taon ay lumipas. Ang batang tahimik na nag-aayos ng mga laruang kotse ay naging isang binatilyong tahimik na nag-aayos ng mga linya ng code. Ang kanyang kwarto ay naging isang command center na may 3 monitor na sabay-sabay na nagpapakita ng iba't ibang impormasyon. Ang kanyang proyekto, ang kanyang sistema, ay dahan-dahang nabuo, lumaki, at naging isang bagay na mas malaki pa kaysa sa aming dalawa. Isang hapon, noong tagsibol ng 2020, sa gitna ng katahimikan ng lockdown, tinawag niya ako. Siya ay 15 anyos noon. Ang mundo sa labas ay puno ng takot at kawalan ng katiyakan. Ngunit sa loob ng aming bahay, si Marco ay nasa kanyang elemento. Lola, tapos na po, sabi niya. Pumasok ako sa kanyang kwarto. Sa gitnang monitor, may isang programa na nakabukas. Ang itsura nito ay simple lang, malinis. Walang magarbong disenyo, mga simpleng kahon at butones lang. Ito na po ang verification system, sabi niya. At ano ang ginagawa nito, anak? Sa loob ng sumunod na 10 minuto, ipinakita niya sa akin ang mahika. Nag-upload siya ng isang sample na dokumento. Sa isang iglap, ang screen ay napuno ng mga numero, mga graph, at mga resulta ng pagsusuri. Sinusuri po nito ang lahat, paliwanag niya. Ang metadata, para malaman kung kailan talaga ginawa ang dokumento. Ang digital fingerprints, para malaman kung may binago, at kinukumpara nito ang mga pirma sa ibang mga sample, para malaman kung peke. Kaya, kung may magsinungaling gamit ang isang pekeng dokumento, sabi ko, dahan-dahang nauunawaan ang bigat ng kanyang nilikha, mahuhuli ito ng sistema mo. Opo, Lola, sabi niya. Nakikita po nito ang mga pattern ng kasinungalingan na hindi nakikita ng mga mata. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang nagpabago sa aming buhay. Ibebenta ko po ito. Sa isang bata, ang mga salitang iyon ay maaaring isang pangarap lang. Ngunit kay Marco, ito ay isang plano. Nagsimula siyang magsaliksik. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang online classes, nagbabasa siya tungkol sa business, sa intellectual property, sa software licensing. Nagpadala siya ng mga email sa mga security companies. Ang kanyang mga email ay direkta, walang paligoy, puno ng mga teknikal na detalye. Tinulungan ko siyang ayusin ang grammar, ngunit ang laman ay galing lahat sa kanya. Ang unang tagumpay ay dumating noong Hunyo. Isang maliit na security firm sa Makati ang bumili ng isang taong lisensya. Ang halaga, mahigit 1 milyong piso. 1 milyon. Napatitig ako sa numero sa kontrata.
Ang perang pinagtrabahuhan ko sa loob ng maraming taon bilang guro, kinita ng aking 15 anyos na apo sa isang transaksyon. Mababa pa po iyan, Lola, sabi ni Marco. Pero kailangan ko po ng proof of concept. Ngayon, may kliyente na ako. At tama siya. Nang kumalat ang balita sa maliit na mundo ng cybersecurity na ang kanyang sistema ay epektibo, nagsimulang dumating ang ibang mga kumpanya. Nagsasagawa siya ng mga conference call sa kanyang kwarto. Naririnig ko siya mula sa labas. Ang kanyang boses ay kalmado at tiwala. Ipinapaliwanag ang mga komplikadong konsepto sa mga business executive na doble o triple ang edad sa kanya. Ang mga alok ay lumaki. Mula sa 1 milyon, naging 10 milyon, tapos 50 milyon. Hanggang sa isang malaking international tech company ang nagbigay ng alok na hindi na namin matanggihan. Hindi lang lisensya. Gusto nilang bilhin ang buong software, ang buong sistema. Humanap kami ng abogado, si Attorney David Lim, isang eksperto sa intellectual property. Sa aming lamesa sa kusina, ang parehong lamesa kung saan kumakain si Marco ng kanyang itlog at tinapay, inilatag ni Attorney Lim ang kontrata. Ang halaga, 185 milyong piso. 185 milyon. Hindi ko maproseso ang numero, parang isang panaginip. Gusto ko pong ibenta ng buo, sabi ni Marco sa abogado. Ayoko na pong i-manage. Gusto ko lang pong matapos ito at magsimula ng bago. At noong Marso ng 2021, opisyal na itong naibenta. Ang bata na minsay hindi makapagsalita ay isa ng multimilyonaryo bago pa man siya maging legal na edad. Hindi nagtagal, narinig ng lokal na media ang kwento, ang autistic na teenager na naging tech genius. Ayaw ko sana. Ayaw kong gawin siyang isang inspiration story. Ayaw kong ilantad ang aming pribadong buhay. Ngunit pumayag si Marco. Dumating ang isang reporter sa aming bahay. Isang batang babae na puno ng sigla. Ano ang nag-udyok sa'yo? Nalikhain ito. Tanong niya. Kinabahan ako. Iniisip na babanggitin niya ang kanyang ina. Ngunit ang sagot ni Marco ay simple at malalim. Gusto ko pong malaman kung ano ang totoo, sabi niya. Nakatingin ng diretso sa kamera. Ang mga tao po ay nagsisinungaling. Ang mga dokumento, hindi. Kung alam mo kung paano sila basahin ng tama. Ang interview ay umere noong Biyernes ng gabi. Maikli lang, mga 2 minuto. Ngunit sapat na iyon. Ang kwento ng tagumpay ni Marco ay kumalat na parang apoy. Pagkatapos ng lahat ng iyon, akala ko ay pwede na kaming magdiwang. Akala ko, ito na ang simula ng isang bago at tahimik na buhay. Ngunit napansin ko ang isang bagay kay Marco. Hindi siya masaya, hindi siya excited. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa malayo. Para siyang nag-aabang, naghihintay. At pagkatapos ng 2 linggo, dumating ang kanyang hinihintay. Isang hapon, may kumatok sa aming pinto. Hindi ko inaasahan. Binuksan ko ang pinto, at doon, gumuho ang aking mundo. Nakatayo sa aking harapan ang aking anak, si Isabel, 11 taon. Sa loob ng 11 taon, ang kanyang mukha ay nabuhay na lang sa aking mga lumang litrato at sa aking mga panaginip. Ngunit ngayon, narito siya. Totoo. Nakatayo sa aking pintuan. Si Isabel, iba na ang kanyang itsura. Mas matanda, syempre. May mga linya na sa gilid ng kanyang mga mata, isang bakas ng pagod sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang pananamit ay mamahalin. Ang kanyang buhok, perpektong nakaayos. Ang kanyang ngiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang pekeng ngiti at hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, may isang lalaking nakasuot ng madilim na suit. May dalang isang leather na briefcase. Ang kanyang aura ay malamig at mapagkalkula. "Hi ma," sabi ni Isabel. Ang boses niya ay malambing, ngunit parang isang lason na dahan-dahang gumapang sa aking pandinig. Nanigas ako. Ang aking mga kamay ay nanlamig. Ang aking dila ay parang namanhid. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng pighati na sinubukan kong ibaon sa loob ng 1 dekada ay biglang bumalik.
parang isang malaking alon na handa akong lunurin. Bago pa ako makapagsalita, ang lalaki sa tabi niya ang nagsalita. "Magandang hapon po. Ako po si Attorney Stephen Walsh," sabi niya. "Abogado po ako ni Mrs. Cooper. Nais po sana naming makipag-usap sa inyo tungkol sa sitwasyon ni Marco." Ang sitwasyon ni Marco. Ang paraan ng kanyang pagsabi nito ay parang si Marco ay isang problema, isang kaso, hindi isang tao. Ang sitwasyon niya, iyon lang ang salitang lumabas sa aking bibig. Ang pekeng ngiti ni Isabel ay lalong lumawak. "Pwede po ba kaming pumasok, ma? Mahalaga po ito. Dapat sana isinara ko ang pinto. Dapat sana sinabi kong wala kaming dapat pag-usapan. Ngunit ang aking katawan ay hindi sumunod. Ako ay paralisado. At mula sa aking likuran, sa dilim ng pasilyo, lumitaw si Marco. Tiningnan niya ang kanyang ina. Ang kanyang mukha ay blanko. Walang gulat. Walang galit. Walang lungkot. Para siyang isang siyentipikong inoobserbahan ang isang specimen. Kalmado, mapanuri, at pagkatapos, siya ang nagsalita. "Tuloy po kayo," sabi niya. Ang mga salitang iyon ang bumasag sa aking pagkatulala. Umatras ako at pinapasok sila, ang aking anak at ang kanyang abogado. Pumasok sila sa aking bahay at kasama nila ang amoy ng panganib. Naupo kami sa aming lamesa sa kusina, ang parehong lamesa. Ang sagradong lugar kung saan kami ni Marco ay nag-aalmusal, nag-uusap at bumubuo ng aming mga pangarap. Ngayon, ang lugar na iyon ay nabahiran ng kanilang presensya. Binuksan ni Attorney Walsh ang kanyang briefcase. Ang tunog ng mga kandado nito ay parang isang tunog ng babala. Inilabas niya ang isang salansan ng mga papel. Makakapal. Mukhang opisyal. "Mrs. Teresita," simula niya. Ang kanyang boses ay makinis at sanay. "Narito po kami para pag-usapan ang custody at financial guardianship. Ang aking kliyente, si Miss Isabel Cooper, ay hindi kailanman isinuko ang kanyang parental rights kay Marco. Nais po niyang ipagpatuloy ang kanyang aktibong pangangalaga sa bata, custody." Ang salitang iyon ay parang isang sampal. "Custody?" Halos pabulong kong sabi. 11 taon siyang nawala. Alam ko pong nagawa ninyo ang isang kahanga-hangang trabaho sa pagpapalaki kay Marco. "Ma," sabat ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng peking pagsisisi. Pero kailangan na niya ang kanyang ina ngayon. Lalo na't mayroon na siyang pera at atensyon. Kailangan niya ng gabay. Mayroon siyang gabay, mariin kong sinabi. Hindi ako pinansin ni Attorney Walsh. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa. May mga selyo, may mga pirma. Ito po ay nagpapatunay na ang aking kliyente ay nanatiling legal na magulang, sabi niya. Nakatala po rito ang kanyang pinansyal na suporta at regular na komunikasyon sa loob ng mga nakaraang taon. Siya po ang may karapatan sa custody at, dahil si Marco ay menor de edad pa, sa pamamahala ng kanyang financial assets, hanggang sa siya ay tumuntong ng 18. Tiningnan ko ang mga papel. Mukha silang totoo. Ang aking puso ay kumakabog ng napakabilis na parang gusto nang kumawala sa aking dibdib. "Peke ang mga iyan," sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Isang malaking kasinungalingan. Ang mga dokumentong ito ay properly notarized at na-e-file po sa tamang ahensya. Kalmadong sagot ng abogado. "Maliban na lang kung may maipapakita kayong ebidensya na ang mga ito ay peke, ebidensya." Paano ako makakahanap ng ebidensya laban sa isang kasinungalingang propesyonal na ginawa? Tumingin ako kay Marco, naghahanap ng tulong. Ngunit nakatingin lang siya sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay parang isang pader na bato. "Marco," pabulong kong tawag sa kanya. "Anong gagawin natin?" Sa wakas, ibinaling niya ang kanyang tingin sa akin. Sa loob ng 1 segundo, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. Hindi takot. Hindi galit. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang paghahanda. "Kailangan po nating kumuha ng abogado, Lola," sabi niya. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang masamang panaginip na ayaw matapos
Nakahanap kami ng isang mahusay na abogado, si Attorney Linda Reyes, isang babaeng may reputasyon sa paglaban para sa pamilya. Ngunit kahit gaano pa siya kahusay, ang katotohanan ay isa lang. Kami ang dehado. Nagpulong kami sa aming bahay. Inilabas ko ang lahat ng aking binders, ang lahat ng ebidensya ng aking pag-aalaga kay Marco sa loob ng 11 taon. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang inilalatag ko ang mga ito sa mesa. Si Marco ay tahimik lang na nakaupo sa aking tabi, nagmamasid. Sinuri ni Attorney Reyes ang mga dokumentong dala ni Isabel. Bawat pahina, bawat pirma, bawat selyo. Pagkatapos ng halos 1 oras, tumingala siya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Misus, Teresita," sabi niya, "maingat ang bawat salita. Ang mga dokumentong ito ay mukhang lehitimo. Napaka-propesyonal ng pagkagawa. Pero peke ang mga iyan, attorney." Giit ko. "Hindi niya kami binisita kahit minsan." "Naniniwala po ako sa inyo," sabi niya. "Pero ang tanong ng korte ay hindi kung naniniwala sila sa inyo. Ang tanong ay, kaya niyo po bang patunayan na peke ang mga ito?" Iyon ang problema. Paano mo papatunayan ang isang negatibo? Paano mo papatunayan na ang isang bagay ay hindi nangyari? Sinuri niya ang aking mga binder. "Ito ay magandang ebidensya na kayo ang pangunahing tagapag-alaga," sabi niya. "Ngunit, Mrs. Teresita, hindi po kayo kailanman nag-file ng formal guardianship sa mata ng batas? Dahil hindi legal na isinuko ni Isabel ang kanyang parental rights, siya pa rin ang kinikilalang ina." Gumuho ang aking pag-asa. Ang batas, na dapat sanang nagpoprotekta sa amin, ay tila papanig pa sa kasinungalingan. Ang layunin ni Isabel ay malinaw. Hindi niya gustong kunin si Marco. Ang gusto niya ay ang pera. Ang gusto niya ay ang financial guardianship, ang kontrol sa 185 milyong piso hanggang sa mag-18 si Marco. "Lalaban po tayo," sabi ni Attorney Reyes. "Pero kailangan ko pong maging tapat sa inyo. Malakas ang kaso nila. Maliban na lang kung makakahanap tayo ng isang matibay na ebidensya na magpapatunay na ang kanilang mga dokumento ay fraudulent and anan. Malaki ang tsansa na matalo po tayo." Matalo. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Matalo. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, pagkatapos ng lahat ng laban, nagsimula ang mga deposition. Unang sumalang si Isabel. Sa conference room ng kanyang abogado, umupo siya roon, mukhang isang perpektong ina, mahinahon, malungkot, puno ng pagsisisi. Ang kanyang kuwento ay tuloy-tuloy at kapani-paniwala. Oo, umalis siya, pero para raw ayusin ang kanyang sarili. Nagpadala raw siya ng pera buwan-buwan. Tumatawag daw siya, bumibisita raw siya kapag may pagkakataon. Bawat kasinungalingan ay may kasamang petsa, lugar, at halaga, isang perpektong script. Sumunod si Marco. Ang mga tanong ng abogado ni Isabel ay tila mga patibong. "Naaalala mo ba noong binisita ka ng iyong ina noong Pasko ng 2013? Ang sagot ni Marco ay laging kalmado at direkta. "Hindi ko po matandaan ang ganoong pagbisita." "Naaalala mo bang tumawag siya sa iyong kaarawan?" "Kailangan ko pong tingnan ang aking mga records." Kailangan tingnan ang records. Para sa abogado, ito ay isang senyales ng mahinang memorya, isang depekto. Hindi nila alam na para kay Marco, ang memorya ay hindi emosyon. Ito ay data, at ang data ay kailangang i-verify. Ngunit sa kabila ng kanyang katapatan, ang aming kaso ay lalong humihina. Ang detalyadong kasinungalingan ni Isabel ay mas mabigat kaysa sa aming simpleng katotohanan. Gabi, bago ang huling pagdinig sa korte, hindi ako makatulog. Nakahiga lang ako sa dilim, nakatitig sa kisame. Ang aking isip ay puno ng mga paano kung kunin nila si Marco, paano kung makuha nila ang pera, paano kung masayang ang 11 taon ng aming buhay. Bumangon ako. 3:00 na ng madaling araw. Napansin ko ang isang sinag ng ilaw mula sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Marco. Dahan-dahan kong binuksan. Nandoon siya,
Nakaupo sa harap ng kanyang 3 monitor na nagliliwanag sa dilim. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Ang mga screen ay puno ng mga linya ng code, mga spreadsheet, at mga bintana ng mga dokumento. "Anak, 3:00 na," sabi ko. Ang aking boses ay pagod. "Kailangan mo nang matulog. Bukas na ang hearing." Hindi siya lumingon. "Malapit na po akong matapos, Lola." "Matapos sa ano?" "Sa aking mga records." Lumapit ako. Nakita ko ang mga pangalan ng file sa screen, ang aking mga bank statement, ang aking mga phone bill, ang mga entry sa aking mga lumang kalendaryo. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Bumagsak ang aking mga luha. "Marco," sabi ko, ang aking boses ay basag. Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko alam kung paano lalaban. Mukhang matatalo na tayo. Huminto siya sa pag-type. Ngunit hindi pa rin siya lumingon. "Sabihin niyo lang po ang totoo bukas, Lola." Mahina niyang sabi. "Iyon lang po ang kailangan ninyong gawin." "Pero hindi sapat ang totoo," sabi ko. "May mga dokumento sila. Mayroon silang pekeng pruweba. Sabihin niyo lang po ang totoo." Pag-uulit niya. Gusto ko siyang alugin. Gusto ko siyang sigawan. Gusto kong ipaintindi sa kanya ang bigat ng aming sitwasyon. Ngunit nanatili lang siyang nakaupo roon, kalmado, nakatutok. Bumalik ako sa aking kwarto, ngunit hindi na ako natulog. Hinintay ko na lang ang pagsikat ng araw. Isang araw na alam kong magdadala ng aming pagkatalo. Magdamag, naririnig ko ang mahinang tunog ng keyboard mula sa kanyang kwarto. Isang tunog na hindi ko alam kung tunog ba ng paghahanda o ng pagsuko. Dumating ang umaga. Isang umagang kulay abo, na kasing kulay ng aking nararamdaman. Naghanda ako ng almusal, pero alam kong walang kakain sa amin. Lumabas si Marco mula sa kanyang kwarto, bandang 7:00. Naligo siya at nagbihis ng button-down shirt na binili namin para sa okasyong ito. Mukha siyang mas matanda sa kanyang edad. Pagod ang kanyang mga mata, ngunit kalmado. Isang kakaibang kapayapaan ang bumabalot sa kanya, isang kapayapaang hindi ko maintindihan. "Handa ka na ba, anak?" tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. "Opo, Lola," sagot niya. Ang biyahe papunta sa courthouse ay tahimik. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa manibela. Si Marco naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana, tila pinag-aaralan ang bawat gusali, bawat puno na aming nadadaanan. Sinalubong kami ni Attorney Reyes sa hagdanan. "Manatili po kayong kalmado," paalala niya. "Hayaan niyo po akong magsalita." Ang courtroom ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko. Amoy luma, amoy papel at floor polish. Umupo kami sa aming mesa. Sa kabilang panig, naroon si Isabel at ang kanyang abogado, si Attorney Walsh. Si Isabel ay nakabihis ng simple. Nakalugay ang kanyang buhok. Mukha siyang isang mapagmahal na ina na puno ng pag-aalala, isang perpektong pagganap. Nagsimula ang paglilitis. Unang tumayo si Attorney Walsh. Ang kanyang boses ay makinis at puno ng kumpiyansa. Inilatag niya ang kanilang kuwento. Si Isabel Cooper, isang mapagmahal na ina na napilitang lumayo dahil sa personal na mga hamon, ngunit hindi kailanman tinalikuran ang kanyang responsibilidad. Nagpakita siya ng mga dokumento, ang peking co-parenting agreement, ang listahan ng mga peking money order, ang talaan ng mga peking pagbisita. Ang lahat ay mukhang totoo. Ang lahat ay kapani-paniwala. Pagkatapos, si Attorney Reyes naman ang tumayo. Inilatag niya ang aking mga binder, ang mga ebidensya ng aking pag-aalaga. Ngunit habang nagsasalita siya, nakita ko ang ekspresyon sa mukha ng hukom, si Judge Harrison, isang babaeng may matalas na mga mata. Nakita ko ang simpatya, ngunit nakita ko rin ang pagdududa. "Attorney Reyes," sabi ng hukom, "ang mga record na ito ay nagpapakita na si Mrs. Teresita ang pangunahing tagapag-alaga. Ngunit wala akong makitang formal na dokumento ng guardianship, walang court order, walang legal na paglilipat ng kustudiya. Sa mata ng batas, ang karapatan ng ina ay nananatili." Ang mga salitang iyon ay parang isang martilyo na pumukpok sa aking dibdib. Gumuho na ang lahat. Tumingin si Isabel kay Attorney Walsh
at bahagyang ngumiti, isang ngiti ng tagumpay. Alam niyang panalo na siya. Ang puso ko ay dumadagundong. Tumingin ako kay Marco. Naghahanap ng kahit anong senyales. Ngunit ang kanyang mukha ay blanko pa rin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa kanya at bumulong, "Marco, nagsisinungaling siya. Kailangan nating gawin ang isang bagay." Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay seryoso. At bumulong siya pabalik ng mga salitang hindi ko kailanman malilimutan. "Hayaan niyo lang po siyang magsalita, Lola." "Ano?" "Hayaan niyo pong sabihin niya ang lahat ng gusto niyang sabihin." Hindi ko maintindihan. Papunta na kami sa pagkatalo at gusto pa niyang magsalita ang sinungaling? Tumingin ang hukom kay Marco. "Binata, mayroon ka bang nais sabihin?" Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa courtroom. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa aking apo. At pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. "Opo, Your Honor," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "Mayroon po akong ebidensya." Natigilan ang lahat. "Anong ebidensya?" "Naibigay ko na ang lahat kay Attorney Reyes." "Lumapit ka," sabi ng hukom. Kinuha ni Marco ang isang itim na bag na hindi ko man lang napansin na dala niya. Naglakad siya papunta sa witness stand. Kalmado, panatag. Para siyang ginagawa ito araw-araw. Mula sa bag, inilabas niya ang isang laptop. "Maaari ko po bang ikonekta ito sa display, Your Honor?" "Anong ebidensya ang ipipresenta mo?" tanong ng hukom. May halong pagtataka. "Pagpapatunay po ng authenticity ng mga dokumento at ebidensya ng timeline," sagot ni Marco. "Gumawa po ako ng isang sistema na nagpapatunay kung ang isang dokumento ay totoo o peke." Biglang tumayo si Attorney Walsh. "Objection, Your Honor. Ito po ay highly irregular. Hindi po kami naabisuhan tungkol sa ebidensyang ito." Tumingin si Marco ng diretso sa abogado. "Nagpresenta po kayo ng mga peking dokumento 6 na linggo na ang nakalipas," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. "Ngayon ko naman po ipipresenta ang pagsusuri ko sa mga dokumentong iyon." Tinitigan ng hukom si Marco. Mayroong isang bagay sa kanyang paninindigan na nag-utos ng respeto. "Sige, magpatuloy ka, pero siguraduhin mong may kaugnayan ito sa kaso." Ikinonekta ni Marco ang kanyang laptop. Ang malaking screen sa harap ng courtroom ay umilaw. Ang una niyang ipinakita ay ang mga dokumento ni Isabel. Ang mga papeles ng kustodiya. Ang mga dokumentong ito ay sinasabing ginawa mula pa noong 2011, paliwanag ni Marco. Ngunit ayon po sa digital metadata, ang lahat ng files na ito ay nilikha 6 na linggo lang ang nakalipas. Eksakto, pagkatapos lumabas ang balita tungkol sa pagbebenta ng aking software. Ipinakita niya sa screen ang mga petsa ng paglikha, ang mga file properties, ang history ng pag-edit. Lahat ay may timestamp. Lahat ay bago. Ang metadata ay maaaring manipulahin. Sigaw ni Attorney Walsh. "Hindi po sa kasong ito." Kalmadong sagot ni Marco. "Ang aking sistema ay gumagamit ng multiple verification layers." Pagkatapos, ipinakita niya ang pirma ni Isabel sa birth certificate ni Marco na mula pa noong 2005 at inilagay niya ito sa tabi ng mga pirma sa pekeng dokumento. Pinatakbo niya ang isang programa. Lumabas ang mga numero at analysis. Ang pressure patterns ng pagsulat ay hindi magkatugma. Ang pagkakabuo ng mga letra ay iba. Ang mga pirma pong ito ay pineke. Napatingin ang hukom kay Marco. "Paano mo nalaman ang lahat ng ito?" "Ako po ang gumawa ng verification system, Your Honor. Ito po ang software na ibinenta ko noong nakaraang buwan." Isang bulungan ang kumalat sa courtroom. "Magpatuloy ka," sabi ng hukom. Nagbukas si Marco ng isang bagong screen. Isang timeline. "Ito po ang aking mga records," sabi niya. "Sinasabi po ni Mrs. Cooper na binisita niya ako noong Pasko ng 2013. Ngunit narito po ang kalendaryo ni Lola mula sa buwan na iyon na nagpapakita ng aming schedule. Narito po ang mga litrato namin noong linggong iyon na may digital timestamps. At narito po ang attendance record ko sa eskwela na nagpapakitang pumasok ako araw-araw. Wala po siya doon." Isa-isa niyang sinira ang bawat kasinungalingan.
Sinasabi po niya na nagpapadala siya ng pera. Narito po ang kumpletong bank records ni Lola sa loob ng 7 taon. Walang kahit isang pisong deposito mula kay Isabel Cooper. Lumabas sa screen ang mga bank statement. Bawat transaksyon, naka-highlight. Walang bakas ni Isabel. Sinasabi po niya na regular siyang tumatawag. Narito po ang phone records mula 2010 hanggang ngayon. 0 calls mula sa kanyang numero pagkatapos ng Pasko ng 2010. Bawat kasinungalingan. Bawat gawa-gawang kwento, dinurog ni Marco gamit ang malamig at matigas na ebidensya, gamit ang katotohanan. Your Honor, ang ebidensyang ito ay hindi na-disclose sa discovery? Muling sigaw ni Attorney Walsh. Hindi po ito na-disclose, sagot ni Marco. Dahil ginawa niyo po ang mga pekeng dokumento, 6 na linggo lang ang nakalipas. Ang sistemang ito, 7 taon ko na pong binubuo. Tumingin ang hukom kay Marco, pagkatapos ay kay Isabel. Ang mukha ni Isabel ay maputlang maputla, para siyang nakakita ng multo. Mrs. Cooper, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Maaari mo bang ipaliwanag ang mga pagkakaibang ito? Baka mali ang metadata. Nauutal na sabi ni Isabel. Bumisita ako. Alam kong bumisita ako. Mayroon ka bang pruweba? Tanong ng hukom. Resibo? Litrato? Kahit ano? Umiling si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Ngunit hindi ito luha ng pagsisisi. Ito ay luha ng pagkatalo. Tumingin muli ang hukom sa screen. Sa timeline. Sa hindi matatawarang pruweba na si Isabel ay nawala sa loob ng 11 taon. Sapat na ang aking nakita. Deklara ng hukom. Hindi na niya kailangan ng reses. Ang desisyon ay ibinigay niya noon din. Ang testimonya ni Isabel Cooper ay hindi kapani-paniwala at ang kanyang mga dokumento ay napatunayang fraudulent. Ang buong kustodiya at guardianship ay iginagawad kay Mrs. Teresita Cooper at inirerekomenda ko ang kasong ito sa opisina ng piskal para sa investigasyon ng perjury at fraud. Bang! Ang tunog ng gavel ay parang isang kulog na bumasag sa katahimikan. Tapos na, sa labas ng courthouse, sa ilalim ng sikat ng araw, sa wakas ay naintindihan ko ang lahat. Ang kanyang pagpupuyat, ang kanyang pag-aayos ng mga records, ang kanyang kalmadong kilos. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mong mangyayari ito. Ang lahat ng ito, pinrotektahan mo kami. Tumingin siya sa akin, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mukha. Hindi isang ngiti, ngunit isang bagay na mas malalim, isang bakas ng kapayapaan, ng katarungan. Tumango siya. Isang beses lang. At sa simpleng tango na iyon, alam ko na, ang katotohanan na binuo mula sa pagmamahal ng isang lola at sa henyo ng kanyang apo ay sa wakas nagtagumpay.